nabangga itong OFW natin. Kamusta na po yung kondisyon niya ngayon? Sir, binakalan po siya sa paa. Tapos po may binakalan, nilagyan po ng screw at bakal po yung paa po niya. Tapos po yung mata po niya, yung isang mata po niya hindi po maidilat. Hindi na po maidilat. Tapos po pag po kinausap mo po siya, wala po siya sa tamang pag-iisip. Iba-iba po yung sinasagot niya po. Oh, so parang malala nga, no, yung nangyari kay ma'am. Hindi lang yung nadaplisan or Hindi po. Nag-50-50 daw po yun, sabi po sa hospital. Nung nalaman, nangyari po yung aksidente is August 21. Tapos po nalaman po namin is August 30. Hindi pa po nagmula yung balita sa agency. Nagmula lang po sa isang concerned citizen na kasama po niya sa accommodation. Tapos po, tinanong po namin yung agency kung bakit po hindi po nila sinabi sa amin. Ang sabi po nila baka daw po magpanik kami. Okay, so they delayed relaying the information for almost 10 days kasi they are afraid na magpanik yung family. Yes po. Iyon po ang sagot po nila sa amin. Alam mo, doon sa dinescribe nyo po na kondisyon nung kapatid po ninyo, it is your right to panic. Paano pag may mas malala pang nangyari dyan kay Carmina? Sir, ang sabi ko nga po, paano kung namatay yung kapatid namin? Ano na lang sasabihin niyo sa amin? Patay na yung kapatid namin? Correct. No, di ba usually yung mga ganyan, they ask you, sino yung contact person in case of emergency? Okay, so they will ask pala yung contact person pero saka na. Okay, pag wala na yung emergency, ganun po ba yung nangyari? Parang hindi siya reasonable sa akin. Opo. Ang sagot pa po nila sa amin is, ano daw po, hindi daw po nila binabalita sa amin kasi po grabe po yung pagkakabangga. Naghahanap pa daw po sila ng mga positive feedback bago po nila sabihin po sa amin. Si Carmina po ba ngayon ay conscious? Nakakausap po siya pero po yung pagka po sumasagot po siya, iba po yung sinasagot niya sa tanong mo. What do you mean? No? Ano yun? Paano mo i-describe? No? Kasi sabi mo kanina ata parang wala sa tamang pag-iisip. Ganun ba? Opo, kasi po nakausap po namin siya nung isang araw lang po. Kasi po merong isang mabuting tao po na taga Najran na tumutulong po sa amin para po dalawin po yung kapatid ko at kahit po paano nakakausap po namin. Nung nakausap po namin nung isang araw, ano po siya yung, pag po tatanungin ko po siya, kumusta ka? Sasabihin po niya, mabuti. Tapos po pag tinanong ko siya, nasan ka ba? Sabi niya, alam mo bang sabi po niya, nasa belt daw po siya. Bakit ka ako? Anong kakong belt? Yun, kang pwesto-pwesto. Yung ganun po yung sagot niya, hindi po yung... Hindi responsive. Hindi alam na nasa hospital siya. Oo. Baka naman na puruhan yung ano niya, yung ulo niya nung nabangga po siya. Meron po bang binigay sa inyo na medical diagnosis man lang or mga tests para makita natin yung totoong kondisyon po niya? Wala. Kasi nga po, ala po silang pong binibigay yung agency. Sino po yung kasama niya ngayon doon sa hospital? Wala po. So mag-isa pa siya. Ma'am, nakakausap niyo na po ba yung agency po niya? Ano po yung latest na update? Yung update po nila is last Friday pa po na kami po, may kilala nga po kaming nurse na kahit paano po nagbibigay po sa amin ng informasyon. Tsaka po si Tito na kamag-anak po nung asawa ng bayaw ko, tumutulong po sila para malaman namin yung kalagayan po ng pasyente. Iba po yung informasyon na binibigay po ng agency sa sinasabi po sa amin nila. Nag-message po siya sa staff po natin. Good day, sir, ma'am. We would like to respectfully inform that we have been working on the repatriation of OFW Carmina Armanahan. And this was also being relayed to the family as well. We are very much willing to give updates to your good office if needed be. We are just requesting not to have the interview on air. We are hoping for your kind understanding on the matter. Thank you very much. Luz Bimin Employment Agency. Base po sa agency ng inyong kapatid, inaayos naman na nila yung repatriation. Okay? And they will give you the updates. Pero other than that, Shari, kasi I think they also have some explanation to do, no? Yes, pero let's focus, no, kung ano yung urgent na kailangan nating gawin dito kasi yung kapatid po ninyo nasa hospital pa rin. Okay? Opo. Teka lang, ano po ba yung work ni Ma'am Carmina sa Jeddah?
magdi-DH po. Attorney Sherry, ito, manghihingi pulit kami no, ng tulong po ng ating OWA kasi meron pala tayong OFW na nabangga sa may Jeddah po. At parang ang pagde-describe ng kanyang kapatid ay parang iba na no, yung kanyang responses sa mga katanungan. Nang hihingi, baka kung hindi na siya fit to work, baka mas makakabuti po na maibalik na lang sa Pilipinas. Ano po kaya ang update natin dito, Attorney? Okay, Attorney JB, nakarating din sa aming tanggapan na siya nga po ay na-admit po sa King Khalid Hospital po no, in Nasran, Jeddah. And then nagkaroon po siya ng operation sa kanyang broken legs kasi nabali po yung kanyang paa at nagkaroon din po ng diagnosis initially na dapat magkaroon po siya ng surgery po sa kanyang likod. And then as reported ng kanyang Philippine Recruitment Agency sa amin doon sa update sa kanyang medical condition is that yung latest po is noong September 17 po parang medical update po is that ang sinasabi po nila ni-rule out na lang po ng doktor yung kanyang back surgery. And then they are trying din po na mag-coordinate din po sa MWO Jeddah, no? So, ang iniintay na lang po kasi po dito, according to the agency po, willing naman daw po sila, na as soon as may medical clearance na po, ay i-repatriate na po nila ang ating si Carmina sa uwi ng Pilipinas. And then kung kinakailangan daw po na magpadala po sila ng somebody po no, from their agency po para po makapag-travel back sa Pilipinas po si Carmina ay gagawin daw po nila, i-arrange po nila. Ang transportation din to a medical facility po in Manila to determine po kung kailangan pa po ba siyang ipagamot pa here. So pagkamaritin ng Pilipinas po. So ayan po ang report sa amin at pinumit ng agency po sa amin. So on our part naman, Attorney JB, ang gagawin din namin ay coordinate namin sa aming welfare officer to para mag-hospital visit and to get po no, yung talagang very specific po na kalagayan po, malaman po natin no, kung totoo rin ba itong na-report na ito na wala na bang kailangan surgery pa. So, ayun po yung gagawin namin after this call, Attorney JB. Attorney Sherry, gusto ko lang din malaman, no? Kasi nabangga po itong ating OFW. Meron din po ba tayong naging action na kung para mapanagot man lang, no? Yung nakagawa sa kanya nito? I-check po natin sa ating MWO, no? So, kung na-inform na ba sila about this incident po. So, right now po, message po namin and we're just waiting for the reply po. So, but as soon as we get po any information, kung ano ba yung action taken din po, kung na-call na yung attention din po nila. Yes po. So, kung talaga bang ina-assist, gusto ba talaga nila yung ating OFW. So, i-inform ko po kayo through your staff po. Ayan, yes po, Attorney. And lastly, Attorney Sherry, gusto ko lang din malaman kung ano ba talaga yung procedure doon. If ganyan po ba na may nangyari sa ating OFWs, ano po yung reasonable time for agencies to inform the family here in the Philippines? Dapat po immediately po. Yes. Lalo na po, dapat po kasi na nag-inform po kaagad po yung kanila po na recruitment agency kasi at the time po na nangyari po yun, nandun po siya sa accommodation, na pull out po kasi siya sa employer niya at that time eh. Okay. So, and then may bibilin lang siya across the street and then there's a speeding car na nag-hit siya because allegedly hindi siya pedestrian lane yung pinagtawaran niya. So, and then dapat ito, kino-coordinate agad ng kanyang FRA dito sa kanyang Philippine Recruitment Agency para na-inform din yung pamilya po. Kung hindi po makadiretso yung pa, so dapat kino-coordinate din po sa Philippine Recruitment Agency agad on the same day po. Okay. Ayan, Attorney Sherilyn, maraming salamat. Paki-monitor na lang po ha. At kung ano pong tulong na pwede nating maibigay kay Carmina at sa kanyang family. Yes po, Attorney JB, makakaasa po kayo. Maraming salamat po. Si Attorney Sherilyn Malonzo, siya po yung Director for Operations ng ating OWA. So narinig nyo naman po, no, talagang minonitor nila yung sitwasyon or kondisyon ng inyong kapatid. And as of now, meron siyang nabanggit kanina, no, na-clear siya, meron pala siyang mga surgery, no, na pinagdaanan. Ganito po, no, we will ensure na yung family is well informed kung ano man po ang nangyayaring procedures, ano na yung kondisyon ng inyong kapatid. It is your right to know. Okay? At kung hindi po maibigay po ng agency sa inyo ng agad-agad,
then we will coordinate with OWA para bigyan ng additional mode of communication po sa inyo. Bukod pa dyan, nagbigay naman ng commitment, no, yung agency po to facilitate yung repatriation ng inyong kapatid and to keep you informed or bigyan kayo ng updates dun na sa mga nangyayari. Right now, Shari, I think yung priority natin dito is yung well-being po ng inyong kapatid, that she recovers, that she returns to the country, at kung anumang entitlements niya, kung anumang pwedeng maitulong sa kanya ng ating gobyerno, ay sana matanggap niya, dapat naman matanggap niya, no? At kung kailangan niya ng additional surgeries, dapat may provide sa kanya yon, no? Baka kasi nakikinig po ang inyong kapatid ngayon or kung may kasama po siya, baka may gusto po kayong iparating kay Ma'am Carmina Reyes Manahan. Kausapin niyo po. Kung nakikinig man po siya ngayon, sana po magpagaling na siya. Gagawin po namin yung lahat para po maiuwi po siya dito. Tsaka po para po gumaling na po siya ng tuluyan. Okay. Sige po, Ma'am Cristina, wag niyo pong ibababa yung linya at kakausapin po kayo ni Marnie, ha? Para mabigyan po kayo ng update patungkol po sa kinalalagyan po ng yung lagay po ng inyong kapatid na si Ma'am Carmina Manahan. Kondisyon nyo ngayon, yung inyong mata, ano pong stat? Sa akin yung ulo, pero yung paa, tinitaste ko na lang, pero nakakalakad naman po ako. Kasi yung mata ko nga, hindi nakakakita yung isa ayun yung isang mata, kasi nga, na-aksidente ko dun. So ngayon po na nakauwi na kayo dito sa Pinas, ano pong pakiramdam? Okay naman po, kasi mas gusto ko nasa Pinas kesa nasa ibang bansa ko, wala naman din mangyayari sa akin, ganun po. Ano po yung una nyo naging reaksyon nung nakita nyo yung anak? Nalulungkot po ako kasi nung umalis po siya, matinig katawan, tapos po ngayon maraming napalitan sa kanya. Ang masasabi ko po sa kanya, kung nakinig siya sa akin, wag na po siyang tumuloy, hindi po nangyari yun sa kanya. Ngayon naging aral na po sa kanya yung nangyari sa kanya ngayon, na makikinig siya sa nanay niya ng mga suggestion sa kanya. Ma'am Romelyn, ito po si Ma'am Carmina, yung ating OFW. So sa part po ng agency, paano po ba natin sila matutulungan? So sa ngayon po ma'am, magbibigay po kami ng tulong sa kay Miss Carmina po. At saka po, ihahatid po namin sila sa probinsya nila, sa Bulacan po. Hanggang sa bahay po nila. Regarding naman po doon sa pagpapagaling ni Ma'am Carmina, ano po ang ating maibibigay na tulong for them? Yun po ang inano namin ma'am. Sa ngayon naghahanap na po kami kung saan kami pwedeng para makapagpa-check up siya po. At i-ano po namin sa management po. Kukontak po kami agad sa kanila po at makipag-coordinate din po kami sa OWA at sa inyo po. Ito na po. Salamat po. Salamat din po ma'am sa tulong niyo po. Si Ma'am Romelyn po, yung inyong agency ay handa naman po makipagtulungan po para po sa inyong recovery and may financial assistance din na ibibigay. So as of now po, magpahinga muna po kayo pag-uwi nyo po ng inyong probinsya sa Bulacan. At bukas na bukas din po ay pupunta po tayo ng OWA para naman po sa iba pa pong assistance na ibibigay nila sa inyo. Salamat po ma'am. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama. Sa part po ng OWA, paano po ba natin matutulungan si Ma'am Carmina? Sa ngayon po, 2 program po yung pwede niyang applyan sa amin. Una po, yun pong Pinas Balik Hanap Buhay program natin. Ito po, livelihood assistance po ito para sa mga distress OFW na hindi nakatapos ng kontrata, katulad po ni Ma'am Carmina. And regarding naman po dun sa proof of distress niya, kasi document-based po tayo, meron din naman pong dokumento si Ma'am. So, madali na po para sa
amin na i-process po yung application niya. And then yung medical assistance naman po, yun nga po, na-explain ko na po sa kanila kanina, yung medical certificate na lang po. After po niyang magpa-check up dito sa Pinas. Mapoprocess din po yun once po na nabigay po sa amin yun. Kaya 2 assistance po yung pwede niyang i-avail po sa amin. Yun. And active po yung niya, kaya po yung maximum po na livelihood assistance yung maibibigay sa kanya. Ito pong mga assistance po na nabanggit natin, ma'am, ay anong form po ba ito? Is it through cash or meron nang ibibigay sa kanilang pangkabuhayan or all throughout the medication ay si OWA po ang magbibigay? Yung livelihood assistance po natin, ma'am, checky po ito na ibibigay kay OFW. Good as cash din naman po siya na pwedeng panimula ni OFW para mo magkaroon siya ng source of income dito sa Pilipinas habang siya po ay galing. And then yung medical assistance, check din po yun na ibibigay sa kanya. Nakadepende po yun dun sa medical certificate na ibibigay po. Kung medical assistance, ma'am, maximum of 20,000 po yung pwede niyang ma-receive sa amin. Ngayon, kung may disability grading, dun pa lang po yung more than 20,000 na pwede niyang makuha po sa Kaya nakabase pa din po dun sa after na maipagamot po siya ng kanyang agency dito sa Pinas. Salamat po ng marami, ma'am. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na wala. Bilang karagdagang tulong po ni Idol Rafi, ito po binilhan po namin kayo mga groceries para po sa family nyo. Kompleto na po yan, may bigas, mga panligo, and then mga delata at yung mga condiments po para kahit papaano po ay mabawas-bawasan po yung inyong mga gastusin. Maraming salamat po, Ginoong Rapi Tulfo, sa pagtulong ninyo sa pagpapauwi po sa anak ko. Narinto na po siya. Maraming salamat po dito sa mga groceries na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Rapi Tulfo, dahil po nandito na po ako sa Pinas. Nakasama ko na po yung mga anak ko. Maraming salamat po. At sa lahat po ng binigay niyo po na mga grocery, ayun po wala pong trabaho, kailangan po Maraming salamat po, sir.